Magandang araw mga kalibro, ito po ay kwentong Rich Kid. Ang lihim na mayaman. Kabanata 3, Gerald, bakit ka nagkukunwaring mayaman? Mapanghamong, tanong ni Xavier. Gayunpaman, nagulat si Rachel matapos mailagay ni Gerald ang Black Gold card sa counter. Ang Universal Global Supreme Shoppers card na ito para sa mga mamahaling tindahan ay magagamit lamang sa pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Walang duda na ang may-ari ng itim na gintong card ay talagang napayaman at makapangyarihan. Sa kabilang panig, mabilis na dinala ni Wendy ang card reader sa counter. Pagkatapos nito, ipinasok ni Gerald ang kanyang kaarawan sa card reader bilang passcode at matagumpay ang transaksyon. Matagumpay na nakumpleto ang transaksyon. Oh my God! Gulat ang lahat ng tao. Ay nako, nabili lang ba ng batang ito ang edisyon ng bag ng collector ng Hermes na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar. Napakayaman talaga niya. Panipi, talaga bang isang mapagpakumbabang anak na mayaman ang pangalawang henerasyon na ito? Lahat ay nakatingin kay Gerald na may maapoy na mga mata. Sa oras na ito, kahit si Yuri ay nakatitig kay Gerald na hindi makapaniwala. Paano maaaring ang yaman na ito ay yumaman? Nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang puso. Bukod dito, ipinapakita pa rin niya ang kanyang kaalaman sa lahat ng mga mamahaling kalakal bago ito. Ngayon, wala siyang ibang hitsura kaysa sa isang payaso. Si Xavier ay may isang hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha sa oras na ito. Ikaw, Gerald, saan mo nakuha ang card na ito? Paano niya maaaring bilhin ang bag na nagkakahalaga ng 55,000 dolyar tuwing nais niya? Hindi makapaniwala si Xavier na nagmamay-ari din si Gerald ng isang Universal Global Supreme Shoppers card, kahit na ang card ng marangyang mamimili ay napakahalaga sa sarili nitong nabili lang niya ang bag ng mag-isa. Ito ba ay totoo? Sinulyapan ni Gerald si Xavier ngunit wala man lang siyang sinabi. Nararamdaman pa rin niya ang matalim na sakit sa kanyang puso. Ngunit nanlamig siya ng malamig kay Xavier. Sa oras na ito, naisip ni Gerald sa kanyang puso, ang aking kapatid na babae ang siyang nagbigay sa akin ng card na ito at talagang makakabili ako ng isang bagay na nagkakahalaga ng hanggang 300,000 dolyar. Sir, ibabalot ko agad sa iyo ang item na ito. Mangyaring maghintay ng kalahating oras. Panipi, ito ay isang napakamaluho na produkto kaya dapat nating tiyakin na ang packaging para sa bag ay perpekto. Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Gerald sa dami ng tao na nakatitig sa kanya ng masidi. Matapos niyang tanggihan ang serbisyo sa pambalot, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang kamay habang naghahanda siyang umalis. Kaagad, sandali lang, tumigil ka dyan. Panipi, si Yuri ay may pangit na ekspresyon sa mukha habang naglalakad sa harap ni Gerald upang pigilan siyang umalis. Anong gusto mo? Malamig na tanong ni Gerald. Ngumuso si Yuri bago niya tinuro ang itim na gintong card sa kamay ni Gerald. Pinaghihinalaan ko na ninakaw mo ang itim na gintong card mula sa orihinal na may-ari nito. Kung sa bagay, hindi gano kahirap magnakaw ng password ng isang tao o passcode sa ngayon. Panipi, pagkatapos nito, tiningnan ni Yuri si Rachel bago niya sinabi, Rachel, payuhan ko kayo na tawagan ng manager mo upang alamin agad ang bagay na ito. Kung ang itim na gintong card na ito ay talagang ninakaw, mag-iiwan ito ng napakasamang reputasyon para sa iyong tindahan ng butik kapag nalantad ang bagay na ito. Panipi, nagbalik sa katinuan si Xavier sa oras na ito at mabilis siyang Oo, Rachel. Paano ang isang mahirap tulad ni Gerald na posibleng nagmamay-ari ng isang kataas-taasang card at makakabili ng isang napakahalagang bag? Panipi, si Xavier ay hindi pa rin makapaniwala. Naramdaman ni Rachel na ang sinasabi nila ay may ganap na kahulugan. Sa makatuwid, tumingin siya kay Gerald bago niya sinabi, Sir, mangyaring maghintay ka muna dito sandali. Darating agad ang manager namin dito. Panipi, pagkatapos nito, hinaranggan ng lahat ang paraan ni Gerald na para bang sinusubukan nilang pigilan ang isang manloloko na makatakas. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na magdulot ng labis na kaguluhan dahil lamang sa nais niyang bumili ng isang bag. Gayunpaman, alam niya na hindi siya makakaalis ngayon kahit na gusto niya.
Nakatayo lang siya rito at matiyagang naghintay para sa manager ng tindahan. Sa lalong madaling panahon, isang babae na nasa edad na 30 taon na ang suot na napaka-elegante ang lumitaw sa harap ng karamihan ng tao. Agad na sinabi ni Rachel sa manager na hinala niya si Gerald bilang isang pandaraya na ninakaw ang itim na gintong card ng iba. Tumingin ang manager kay Gerald bago siya ngumiti at sinabi, "Humihingi ako ng pasensya, Ginoong, ngunit kung wala kang pakialam, maaari mo akong payagan na suriin ang iyong itim na gintong card." Siya ay napaka-magalang at magalang dahil siya ang tagapamahala ng tindahan at hindi niya hinusgahan ang kanilang mga customer sa pamamagitan lamang ng kanilang pagpapakita. Naramdaman ni Gerald na walang magawa sa oras na ito at maabot lamang niya ang kanyang itim na gintong card sa manager. Nang hindi sinabi, nagdala ang manager ng isang espesyal na card reader. Pagkatapos nito, husay niyang inilagay ang card sa loob. "Sir, pwede po bang ibigay mo sa akin ang iyong apelyido? Nais ko ring malaman ang iyong numero ng pagkakakilanlan." Magalang na hiling ng babaeng manager. "My name is Gerald Crawford and my sister's name is Jessica Crawford." Kahit na inilagay ng kanyang kapatid ang kanyang petsa ng kapanganakan bilang passcode para sa kanyang mga card, hindi sigurado si Gerald kung ang card ay nasa ilalim ng kanyang pangalan o ng kanyang kapatid. Inabot din ni Gerald ang kanyang identification card sa manager nang walang pag-aalinlangan. Tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili ngayon, sambit ni Yuri habang nagtatawanan. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang cellphone upang makapag-file siya ng ulat ng pulisya sa oras na malaman nila ang totoo tungkol kay Gerald. Ang babaeng manager ay nagpatuloy sa kanyang inspection. Makalipas ang ilang sandali, isang hitsura ng sindak ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niya na si Gerald talaga ang may-ari ng itim na gintong card. Siya ay talagang isang kataas-taasang kasapi at nangangahulugan ito, na siya ay miyembro ng isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya sa buong mundo. Sumabog agad ang manager sa malamig na pawis. Damn it! Talagang ginawang masaktan siya ni Rachel ng isang mahalagang at malakas na customer. Kinuha ng babaeng manager ang card sa kanyang kamay bago siya lumakad kay Gerald at yumuko sa harap niya sa isang magalang. "Mahal na G. Crawford, humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita. Mangyaring payagan akong ibalik sa iyo ang iyong itim na gintong card." Panipi. "Ano?" Natigilan ang lahat. Si Rachel ay nakatayo sa daan ni Gerald sapagkat sinusubukan niyang pigilan siyang umalis at naramdaman niya ang labis na kahihiyan sa oras na ito. "Manager, sigurado ka bang sigurado ka na hindi nagkamali? Ari ba talaga ang taong ito ng black gold card?" Panipi. Tinaas ng babaeng manager ang kanyang kamay at hinampas sa mukha si Rachel. "Tumabi ka na." Tinakpan ng kamay ni Rachel ang mukha niya nang mabilis itong tumabi. Natarante sina Yuri at Xavier. Alam ng babaeng manager na kilala nilang dalawa si Gerald at sila ang nagtatangkang pagbibiro at mapahiya siya. Sa makatuwid, naisip niya na mas makakabuti kung makamit niya ang pabor ni Gerald sa pamamagitan ng paghabol sa kanilang dalawa sa labas ng tindahan ng Hermes ngayon. Mabilis na lumapit ang manager kina Yuri at Xavier bago niya sinabi, "Paumanhin, ano ang sinusubukang patunayan ninyong dalawa? Bakit mo hinimok ang aming salesgirl na masaktan ang aming pinakamahalagang customer?" Panipi. Tumingin si Yuri sa manager bago niya sinabi, "Binibigyan ko lang kayo ng babala bilang isang mabait na kilos. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit kung wala kang bibilhin, talagang pahahalagahan namin ito kung umalis ka agad sa aming tindahan." Napakatalas at malamig ng mga salita ng babaeng manager. Hinahabol niya sila palabas ng tindahan. Tumingin si Xavier kay Yuri, inaasahan na may lalabas niya sila sa nakakahiyang sitwasyon. Gayunpaman, pawis na pawis din si Yuri sa oras na ito. Kahit na nagmula siya ng pera upang makabili ng isang bag na nagkakahalaga ng $10,000, wala pa rin siya kumpara kay Gerald. Si Gerald ay isang kataas-taasang customer. "Halika na." Napangisi ng ngipin si Yuri sa galit habang hinihila niya si Xavier palabas ng tindahan. Sa oras na ito, si Rachel ay nakayuko din sa harap ni Gerald. "Paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford."
Panipi, pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon at nagsisi talaga siya sa paghusga sa kanyang mga customer sa kanilang hitsura. Pumikit si Gerald sa kanya at simpleng ngumiti siya kay Wendy bago niya sinabi, maraming salamat sa lahat ng gulo ngayon. Hindi kita kailangan balutan ng bag para sa akin dahil nagmamadali ako. Column, panipi. Pagkatapos nito, kinuha ni Gerald ang bag sa kanyang mga kamay. Bago siya umalis kaagad, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo siya sa isang laban. Sa pera, sa katunayan, hindi siya ang uri ng taong gagastos ng labis. Gayunpaman, sa wakas ay isang ordinaryong tao si Gerald na maaaring mabuhay ng kanyang buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa pera. Pagkaalis sa tindahan ay nagsimulang tumunog muli ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Naomi. Naririnig ni Gerald ang nag-aalalang boses ni Noemi sa kabilang dulo nang sinagot niya ang tawag. Gerald, wala akong pakialam kung ano ang tingin ng ibang tao tungkol sa iyo ngunit isa ka sa pinakamalapit kong kaibigan. Kailangan mong pumunta sa aking birthday party ngayong gabi. Narito na ang lahat ng iyong mga kasama sa dormitoryo. Panipi, ngumiti si Gerald bago siya sumagot, sige, pupunta ako doon. Nga pala, tiyaking maganda ang hitsura mo ngayon. Nais kong magpakilala sa iyo, sinabi ulit ni Naomi sa telepono. Napailing na lang si Gerald na walang magawa, dahil hindi niya kayang ibigay kay Noemi ang bag nang hindi ito nababalot, lumakad si Gerald sa isang kalapit na supermarket upang bumili ng isang plastic bag sa halagang 20 sentimo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang bag ng Hermes sa pulang plastic bag. Sumakay siya ng taxi bago siya sumugod sa Jade Restaurant. Sa oras na ito, sa Jade Restaurant, binaba na ni Noemi ang telepono. Bago siya ngumiti sa batang babaeng may buhok na nakaupo sa tabi niya. Ang batang babae ay ganap na maganda at mukha siyang isang diyosa. Alice, si Gerald ay isang matalik kong kaibigan. Napakagaling niya, at may pagkaaral na tao. Gusto kong ipakilala sa kanya sa paglaon. Panipi, suot ni Alice ang kanyang earphones at nanginginig ang mga paa. Habang nakikinig ng musika, napakapuro at ganda niya talaga. Okay. Sina Alice Bradford at Naomi ay magkaibigan sa pagkabata na magkasama na lumaki at nag-aral sila sa iisang pamantasan kahit na nakikibahagi sila sa iba't ibang larangan. Dahil kaarawan ngayon ni Noemi, inimbitahan niya si Alice at ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa dormitoryo na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama siya. Sa oras na ito, alam din ni Noemi na kahit isang diyosa si Alice siya ay walang asawa mula nung high school at kasalukuyan siyang naghahanap ng kasintahan. Binuksan ni Alice ang isang bote ng katas habang inumin niya ito sa kaaya-aya. Sa oras na ito, bumukas ang pinto. Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 4. Gayunpaman, ang taong pumasok sa pintuan ay hindi si Gerald. Danny, anong ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Noemi pagkakita niya kay Danny. Pareho silang magkaklase at si Noemi ay malapit sa kanila. Gayunpaman, nalaman ni Noemi kaninang umaga na niloko ni Danny si Gerald. Sa makatuwid, nawala ang galit ni Noemi kay Danny. Hindi inaasahan na ang taong ito ay sobrang makapal ang balat at talagang pumunta siya rito kahit na pinagagalitan lang siya. Naomi, galit ka pa ba? Nagbibiro lang ako kasama si Gerald kagabi. Sino ang mag-aakalang ihahatid niya ang kahon kay Yuri? Panipi. Sagot ni Danny habang ngumiti siya ng masigla. Marami rin sa kanyang mga kasama sa kwarto ang sumama din sa kanya at lahat sila ay nagdala ng mga regalo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang pamilya ni Noemi ay napakayaman. Din at inalok na ni Noemi na tulungan si Gerald ng maraming beses. Gayunpaman, palaging tinanggihan ni Gerald ang kanyang mabuting kalooban. Kilala ni Danny si Noemi mula pa noong sila ay nasa high school. Naomi, ito ba ang Gerald na ipapakilala mo sa akin? Ano ang nangyayari? Tanong ni Alice habang nakatitig kay Danny. Pagkakita na lang ni Danny kay Alice, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Sa katunayan, nais na niyang makilala si Alice mula pa noong unang panahon. Si Alice ang pinakamagandang batang babae na nakita niya sa Broadcasting and Media Department. Sa oras na ito, ang tanging dahilan kung bakit nagtipon siya ng lakas ng loob na walang balak na dumating at humingi ng tawad kay
Noemi ay dahil alam niyang nandito rin si Alice. Pagkarinig ni Danny ng mga salita ni Alice, mabilis niyang sinabi. Kumusta, ang magandang Alice? Kaklase ko si Gerald. Isa siyang kakulangan na pinagtawanan ko kahapon. Hahaha, panipi. When Danny recalled that Gerald had delivered some birth control supplies to his ex-girlfriend last night, Danny could not help but laugh out loud. Manahimik ka nga, sagot ni Noemi habang nakatingin kay Danny. Sa oras na ito, may isang kakaibang ekspresyon sa mukha si Alice. Mayroon bang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mahirap at mayamang mag-aaral? Ang mga kasama sa bahay ni Gerald ay mayroon ding napakapangit na ekspresyon ng kanilang mga mukha sa oras na ito. Okay, wala na akong sasabihin pa. Tumawa si Danny bago sinabi niya, Naomi, bakit hindi mo tingnan? Ang nakuha ko para sa iyo. Sa oras na ito, may nagtulak ulit ng pinto. Pagkabukas ng pinto, lumakad si Gerald na may dalang isang pulang plastic bag sa kanyang kamay. Gerald, narito ka na sa wakas. Agad na tumalon si Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bilang pagkilala at agad niyang napansin si Danny, na nakatitig sa kanya na may isang mapanuyang ekspresyon sa mukha. Sa katunayan, si Danny ay may isang mapagpakumbabang ekspresyon sa kanyang mukha kung ito ay anumang iba pang henerasyon na mayamang anak. Gayunpaman, ngayon din, si Gerald ito. Tinaas din ni Alice ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald sa oras na ito. Sa katunayan, gusto talaga maghanap ng kasintahan ni Alice ngunit nasabi niya kaagad na si Gerald ay marahil ay hindi mula sa isang mayamang pamilya. Wala sa isip si Alice kung galing siya sa isang ordinaryong pamilya basta gwapo at kaakit-akit siya. Gayunpaman, kahit na gwapo si Gerald, masasabi ni Alice na ang lahat ng mga damit na suot ni Gerald mula ulo hanggang paa ay hindi nagkakahalaga ng higit sa $50. Masyado siyang ordinary. Nang maisip ni Alice ang binanggit ni Danny kanina, ang kanyang impression kay Gerald ay umabot sa isang bagong mababang punto. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Alice. Gerald, this is Alice. Alice, ito ang aking kaibigan, Gerald. Pinakilala nilang dalawa ni Noemi na may ngiti sa labi. Tumango si Gerald bago siya sumagot, Hello, my name is Gerald. Masaya akong makilala, Alice. Panipi. Magalang na inabot ni Gerald ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi man lang nag-abala si Alice na tumingin kay Gerald. Sa halip, simpleng lumingon siya at nagpatuloy sa paghigop ng kanyang katas. Nakabitin sa hangin ang kamay ni Gerald at ilang sandali pa ay kinailangan niyang ibalik ang kamay niya sa sobrang sakit. Alam ni Noemi na ang kanyang matalik na kaibigan ay palaging mayroong ganoong personalidad. Kung interesado siya sa lalaki, mas marami siyang mapag-uusapan. Kung hindi man, simpleng papansinin lamang niya siya ng buo. Hindi sinabi ni Gerald tungkol dito. Paimpol siyang naglakad upang umupo sa mesa. Sa oras na ito, nakita ni Danny ang pulang plastic na bag sa kamay ni Gerald. Agad na sinabi ni Danny, Well, Gerald, kaarawan ni Noemi ngayon. Kaya, anong regalo sa kaarawan ang nakuha mo rito? Bakit hindi mo ito ipakita sa amin? Panipi, hindi na nakatiis ang pinuno ng dormitory ni Gerald at mabilis niyang tinanong, Danny, bakit palagi mong sinusundo si Gerald? Paimpol na tumawa si Danny sapagkat nasisiyahan siya sa panunuya at pagtawa sa iba. Sumulyap si Danny kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha bago niya inilabas ang red along binili niya para kay Noemi. Nabili din pala ni Danny ang isang itim na branded bag para sa kanya. Naomi, binili ko ito para sa iyo. Isang bag ng Hermes. Panipi. Pagkalabas pa lang ni Danny ng bag, naintriga agad si Alice at lahat ng mga magagandang kasama sa kwarto. Isang Hermes bag. Ang presyo sa merkado para sa isa sa mga bag ay hindi bababa sa $8,000, tama ba? Panipi. Ang lahat ng magagandang batang babae ay kaagad na may ibang impression kay Danny. Ang taong ito ay talagang napakamapagbigay. Si Alice, ang diyosa na palaging napakalamig sa iba, ay hindi maiwasang masulyap kay Danny sa oras na ito. Hindi naman ganun kamahal. Alam na alam ng tatay ko ang manager sa Hermes, kaya binili ko ito sa $7,900. Panipi. Ngumiti si Danny habang nasisiyahan siya sa kamanghamanghang
Tingin na binibigay ng lahat sa kanya sa oras na ito. Kahit na kinamumuhian talaga ni Noemi si Danny, kinuha niya ito. Sa kanyang kamay nang hindi nagsasabi ng iba pa. Ang Hermes Rumble talaga ang pinakabagong bag na inilunsad ni Hermes. Napakapopular nito sa Macau, Hong Kong, at Taiwan. Ang eksaktong bag na ito ay nagkakahalaga ng $12,000 doon. Panipi, hindi mapigilan ni Alice na mapang-anga nang marinig ang mga sinabi ni Danny. Nakita ni Danny ang ekspresyon ng mukha ni Alice at mabilis niyang sinabi, Alice, ano ang palagay mo tungkol sa bag na ito? Karaniwan, bang gumagawa ka ng pagsasaliksik tungkol sa mga mamahaling kalakal? Panipi, tumingin si Alice kay Danny at sa wakas ay ngumiti siya ng mahina. Bago siya sumagot, gusto kong bilhin ang eksaktong parehong bag na ito bago ito ngunit ang presyo ay masyadong mataas. Mabilis na sagot ni Danny, Alice mahal, kukuha ako ng isa para sa iyong kaarawan. Ang $8,000 ay hindi maraming pera sa akin pa rin. Bukod dito, alam ko ang lahat na nagtatrabaho sa Hermes B Boutique Store sa tapat ng aming universidad. Panipi, walang sinabi si Alice ngunit simpleng ngumiti siya kay Danny. Kahit na hindi niya personal na kilala si Danny, narinig na niya ang tungkol sa kanya noon at alam niyang playboy siya. Hindi inaasahan, napakatapang din niya at mapagbigay. Hindi mapigilan ni Alice na makaramdam ng kaunting paghanga sa kanya sa ngayon. Pagkatapos nito, ang pinuno ng dormitory ni Gerald at ang lahat ng kanyang mga kasama sa silid ay naghahain din ng kanilang mga regalo kay Noemi, sunod-sunod. Ang kanilang mga regalo ay natural na hindi kasing mahal ng marangyang Reg along si Danny, ngunit ang bawat isa sa kanilang mga regalo ay nagkakahalaga din ng $300 hanggang $400. Ayaw makagambala ni Gerald at simpleng plano niyang ibigay ang regalo kay Noemi matapos ang lahat. Gayunpaman, sa oras na ito, tiningnan ni Danny ang pulang plastic bag na nasa kamay ni Gerald bago siya ngumisi at sinabing, Gerald, mangyaring ipakita sa amin kung ano ang binili mo para kay Noemi. Tingnan lamang ang plastic bag sa iyong kamay. Napakasaya talaga. Panipi, Danny, pwede ka bang manahimik? Masayang-masaya ako kahit anong ibigay sa akin ni Gerald. Panipi, binalaan ulit ni Naomi si Danny. Gayunpaman, nakatingin din si Noemi kay Gerald na may pag-asang ekspresyon sa mukha. Medyo nagsisi si Gerald sa kanyang kilos. Dahil nagmamadali siya, ayaw niyang maghintay ng kalahating oras para ibalot sa kanya ng salesgirl ang bag. Naisip niya na ito ay magiging isang simpleng pagtitipon lamang, kasama ang ilan sa kanilang mga malapit na kaibigan. Hindi niya inaasahan na nandito rin si B** Danny. Naomi, binilhan din kita ng isang bag. Sambit ni Gerald habang kinukuha ang bag sa plastic bag. Nakasimangot si Alice sa oras na ito dahil hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay napakahirap. Hindi talaga siya makapaniwala. Wow! Sigaw ni Danny kaagad paglabas ni Gerald ng bag. Binili din talaga ni Gerald si Naomi ng isang Hermes bag. Binili niya rin siya ng isang mamahaling item. Panipi, Gerald, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan sa merkado ang binili mo ng bag? Mura ba? Panipi, ang mga salita ni Danny ay tumawa agad ang lahat ng mga batang babae na naruroon. Alice shook her head slightly at this time. She originally thought that even though Gerald was poor, he would probably be a good friend. Gayunpaman, simpleng tumingin lamang si Alice kay Gerald. Ngayon, ito ang limitadong edisyon ng bag ng Hermes ng collector na inilunsad sa panahon ng kanilang ika-200 anibersaryo. Mayroong 200 mga unit lamang ng bag na ito sa mundong ito at ang bawat isa sa mga bag na ito ay nagkakahalaga ng $55,000. Panipi, nakilala agad ni Alice ang bag. Marami ding mga ginaya sa internet at ang peking bag ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $100. Gayunpaman, gaano man kabuluhan ng isang tao, hindi nila bibilhin ang peking bersyon ng bag na ito dahil nakakahiya talaga na gumamit ng peking high-end na produkto. Panipi, hindi naman magalang si Alice nang masulyapan niya si Gerald. Pinasakit siya ng taong nauna nang naisip ni Noemi na bibili si Gerald ng ilang mga gadget para sa kanya ngunit hindi talaga niya inaasahan na bibili siya sa kanya ng imitasyon na item.
Gayunpaman, ngumiti pa rin si Noemi habang sinasabi, "Salamat, Gerald. Lubos akong nagpapasalamat at masaya kahit anong makuha mo ako ngunit hindi mo dapat gastusin ang napakaraming pera sa hinaharap. Ang $100 ay maraming pera para sa iyo, panipi." Nais ni Gerald na ipaliwanag ang kanyang sarili at sabihin kay Naomi na ito ay isang tunay at orihinal na Hermes bag ngunit nakikita niya na binibigyan na siya ni Alice at mga kasama nito ng mga kasuklam. Suklam na hitsura. Sa makatuwid, alam niya na walang sino man ang maniniwala sa kanya kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili at baka mapunta siya sa lalong paghamak sa kanya. Sa oras na ito, tiningnan ni Alice si Noemi bago niya sinabi, "Noemi, bakit ka naging kaibigan ng isang hindi maasahang tao?" Ayokong mailagay ni Noemi kay Gerald sa isang mahirap na posisyon. Sa makatuwid, sinubukan niyang baguhin ang paksa. "Sige, lahat, aking kaarawan ngayon at talagang masaya ako na maipagdiwang ito sa inyong lahat. Halika, gumawa tayo ng toast." Si Alice at ang mga kasama sa silid ay nagpatuloy sa pagtitig kay Gerald na naiinis habang ang iba pang mga lalaki ay hindi talaga tumugon. Pasimpleng ngini siya ni Danny at ng kanyang mga kaibigan si Charlie. Ayaw ni Gerald na pahirapan si Noemi dahil alam niyang nahuli siya sa pagitan niya at ng mga kasama nito. Mabilis siyang tumayo at sinabi, "Naomi, happy birthday sa iyo ngunit naalala ko lang ang isang bagay na dapat kong gawin pabalik sa aking dormitoryo kaya aalis muna ako." "Magsaya ka?" Alam ni Gerald na sobra siya. Kaya tumayo siya upang umalis kaagad. "Gerald, hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel.